Hapon po, Ma'am Lodit. Ako po si Arby Hadukan at galing po ako sa Tenamurato. Ako po si Brian J. Golin, galing din sa Tenamurato. Kami ay partner sa AP. Sa video ito ay tunghayin natin ano nga ba ang kasaysayan ng LGBTQ sa Pilipinas. Sa pagtalakay ng kasaysayan ng LGBTQ dito sa Pilipinas, mababanggit ang mga babaylan noong ika-16 hanggang ika-17 na siglo. Ang babaylan ay isang leader o espiritual na may tungkulin, panreliyon at mahihain tulad sa mga sinaunang priestess at shaman. Ang salitang babaylan ay sinasabing tumutukoy sa babae. Mayroon ding lalaking babaylan, halimbawa ang mga asog sa Visayas noong ika-17 siglo, na hindi lamang nagbibihis babae kundi nagbabalat kayo ring babae. Upang ang kanilang panalangin umano ay pakinggan ng mga espiritu. Ang mga lalaki ito ay gayunman ay hindi lamang nagsusuot ng kaugaling kasuotan ng mga babae. Ginagaya rin nila ang mismong kilos ng mga babae. Sila rin ay pinagkalooban ng panliko ng pagkilala. Simboliko bilang tila babae. Ilan din sa mga babae lang ito ay kasal sa lalaki kung saan sila ay may relasyon sexual habang sila ay tinatanggap at inagalangan ng sa lipunan pre-colonial para sa mga Espanyol. Ang mga babaylan ay hindi lamang makalilito, sila rin ay sa panahon ng mga Espanyol. Ilan sa mga babaylang ito ay nag-iba ng gampanin dahil sa pagpalaganap ng Kristyanismo. Mula noon, ang lipunang Pilipino ay higit sa lahat tahimik na mga Pilipino, hindi tumatalim sa konbensyonal na orientasyong sexual at pagkikilalang pagkakasarian. Sa dekada 60, ang pinaniniwala ang dekada kung kailan umusbong ang Philippine gay culture sa bansa. Sa panahong ito, marami ang akda na ilanta na tumatalakay sa homoseksualidad. Mababanggit ang mga akda ni na Victor Gamboa at Henry Feenstra, Lee Shatris at Luis Flores sa Pilipinas. Ang umiiral na konsepto tungkol sa LGBTQ ay mula sa magkasamang impluwensya ng international media at lokal na interpretasyon ng mga taong LGBTQ na nakakaranas ng maibang bansa. Sa mga huling bahagi ng dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90, maraming pagsulong ang inilunsad ng naging daan sa pag-usbong ng kamalayan ng Pilipinong LGBTQ. Maibibigay na halimbawa nito ang paglabas ng Ladlad, ay isang antolohiya na panulat ng mga Pilipinong miyembro ng gay community na dinedit nila Danton Remoto at Ginel Garcia noong 1993. May daragdag din ang sinulat ni Margarita Gosinko Holmes na ang Different Love Being Gay in the Philippines noong 1994. Ang dekadang 90, ang pinaka-paniniwala ang simbolo ng LGBT movement sa Pilipinas. Itinataga ang pro-gay Philippines noong 1993. Ang Metropolitan Community Church noong 1992 at ang UP Baybalan, pinakamatandang organisasyon ng mga mag-aaral ng LGBT sa UP. Noong 1992, ilang kilalang lesbian organization ang sumulpot noong dekada 90, gaya ng CLIC, hindi ang Cannot Live in a Closet at Lesbian Advocates Philippines, LAAP. Unang partibadong political na kumonsulta sa LGBT community ang Partidong Akbayan Citizens Action Party. Ang konsultasyon ito ang nagbigay daan sa pagkabuo ng unang LGBT lobby group, ang Lesbian and Gay Legislative Advocacy Network o
nagablab noong 1919. Noong September 21, 2003, tinatag ni Danton Remoto, professor sa Ateneo de Manila University ang political na partido na ang Ladlad. Sa simula, hindi pinayagan ng COMELEC ang Ladlad na tumakbo sa halalan 2010 dahil sa basihang imoralidad. Subalit, noong April 2010, ang partidong ito ay ganap ng pinayagan ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas na sila ay lumahok sa halalan. Noong 2004 naman, ginanap sa Maynila ang ika-10 anibersaryo ng LGBTQ Pride sa Pilipinas bilang bahagi ng Gay Pride March. Ang pandiriwang na ito ay dinaluhan ng mga individual na kilala sa sarili bilang bahagi ng pamamayan ng LGBTQ. At yun lang po ang aming video, Mama Moroto. Maraming salamat. Maraming salamat po.